Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating channel. Isang mainit at kontrobersyal na isyu na naman ang yumanig sa mundo ng showbiz, isang isyong hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga bata, sa pagiging ina, at sa matinding galit ng isang ina na handang ipaglaban ang kanyang mga anak. Ang tinutukoy natin ay ang pinakabagong social media posts ni Claudine Barreto, na unang napaulat at tinalakay sa Fashion Police, kung saan diretsahan at walang paligoy-ligoy ang kanyang naging pahayag. Ang pinagmulan ng issue, sa kanyang verified social media account, ibinahagi ni Claudine Barreto ang screenshot ng isang umano'y Facebook post na naglalaman ng seryosong akusasyon. Ayon sa nasabing post, may pahayag na nagsasabing, "Please surrender yourself to the authorities. You took Noah, Kia, and I now you are hiding." Isang pahayag na napakabigat, dahil malinaw na binabanggit ang pagkakasangkot ng mga bata, isang bagay na agad nag-trigger ng matinding reaksyon mula kay Claudine. Matinding sagot ni Claudine, hindi nagpatumpik-tumpik ang aktres. Sa kanyang caption, mariin niyang sinabi, "You do anything bad to any of my children, magtago ka na." Sinundan pa ito ng isang emosyonal at galit na pahayag bilang isang ina. "I am a mother. Yan ang pinakamali mong ginawa. Huwag mga anak ko." Makikita sa kanyang mga salita ang takot, galit, at determinasyon, isang inang handang gawin ang lahat upang protektahan ang kanyang mga anak. Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito. Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito. Kanina ka ba dapat nasa katipunan? Inaantay ka na ng NBI dito. Marisol, ibalik mo ang mga anak ko dito. Issue ng utang at promissory note. Hindi dito nagtapos ang revelasyon. Nag-post din si Claudine ng larawan ng isang promissory note, kung saan makikitang may utang 5 milyong piso na umano'y may kinalaman sa kanyang dating personal assistant na si Sol. Sa kanyang caption, malinaw ang mensahe, "Pinatawad kita sa pangnanakaw mo, pero etong ginawa nyo, magbabayad kayo." Ayon sa dokumento, may petsa, halaga, at notaryo na para kay Claudine ay patunay na hindi basta imbento ang kanyang mga paratang. "Huwag ako, Sol, babala bilang ina." Isa sa pinakatumatak na linya sa kanyang post ay, "Claudine Ians at RYCB ko at higit sa lahat, huwag ako Sol." You know who you are? Hindi ka talaga titigil hanggat di mo ako mabaliw o mapatay. Nanay ako ng mga anak mo. If anything happens to me, especially sa fiesta ng Jensan, alam nyo na po, 2 tao lang ang gumagalaw. So, I'm so hurt, I'm disappointed, I'm upset with some of the Claudinians. Because what, and you? Ipinapakita nito na hindi lang ito personal na laban, kundi laban ng isang ina, laban ng isang taong pakiramdam niya ay nilagpasan ang hangganan. Para kay Claudine, malinaw ang linya. Pwede ang pera, pwede ang issue, pero huwag kailanman ang kanyang mga anak. Update sa issue. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag mula sa panig ng personal assistant na tinutukoy, at wala ring kumpirmasyon mula sa mga awtoridad kung may aktwal na kasong isinampa kaugnay ng alegasyong kidnapping. Gayunpaman, patuloy na binabantayan ng publiko ang mga susunod na galaw at pahayag ng magkabilang panig. Marami rin ang nananawagan na sana ay maresolba ito sa legal at maayos na paraan, lalo na't mga bata ang nadadamay sa issue. Samantala, sa isang interview naman ay nilinaw ni Claudine na maayos na ang kanyang mga anak at ipinakita pa ang video call nila. Ilang mga netizens namang ang natuwa dahil maayos at safe ang mga anak ni Claudine.